Mon Macapagal, isa siya sa elders ng Cubao Reformed Baptist Church at hindi ito unang pagkakataon na makarating siya sa SGCC, doon sa dati nating place of worship, pero ito unang pagkakataon na makapunta siya dito sa ating bagong gusali. At natutuwa tayo na paunlakan niya ang ating panyaya na siya maging tagapagsalita natin ngayong araw na ito. Kaya i-welcome natin muli si Pastor Mon Macapagal. Kagalakan po na makarating ako rito. Bagamat ang pakiramdam ko ay nagpa-invita ako kay Pastor George. Nung magkita kami, doon pa yun sa lamay ng tatay ni Becca. At sabi ko sa kanya, hindi ko pa nararating yung bago niyong lugar. Ay, hayaan mo, iimbitahin kita. At ako ba inimbita niya? Kanya, pakiramdam ko ako nagpa-invita kay Pastor George. Talaga. Pero isang kagalakan ang pagbati mula sa aming iglesia sa Cubao Reformed Baptist Church. Kami palaging nagagalak tuwing aming mababasa yung ilan sa mga balita tungkol sa inyo. Nakamamangha ang ginagawa ng Panginoon sa inyong kalagitnaan dito sa SGCC. Kaya doon sa luma, ay sadyang mas maliit ang lugar, mas kakaunti pa. Ngayon malaki na yung lugar, magara pa, at mas marami na kayo. Ay napakalaking pagpapala sa Panginoon ng bagay na yan. Kaya kagalakan po na nandito ako sa inyong harapan ngayon. Ngayon, isa pang bagay gusto kong sabihin sa mga pasimulaon sasabihin. Sa amin pong church, mas nauna kaming magpasimula ng morning service. Itong oras po na ito, dapat tapos na ako mag-aral eh. Ngayon mag-uumpisa pa lang ako, kaya pasensya po kayo kung kumakalam maya-maya ang iyong mga tiyan, hindi ako sanay mag-aral ng 20 minuto, mga kapatid. Kaya kontrolin po ninyo ang mga tiyan ninyo at mag-concentrate tayong patuloy sa pangangaral ng salita ng Diyos. Yung mga balita po tungkol kay Bagyong Yolanda, kagabi, nanonood ko talaga yung mga footage nung mga nangyari doon. Talagang yung puso ko talagang bumagsak na gusto eh. Hindi ko malimutan hanggang pagtulog ko, napapagabag ako. Maghapon, kahapon, si Pastor Eli, si Becca, talagang naghahanap kami ng paraan kung paano namin makokontak yung mga kakilala namin nasa Leyte, gawing Eastern Visayas, upang makapagbigay tulong. Maraming tawag mula sa ibang bansa dahil sa mga nabalitaan nila, concern po sila at gusto nilang tumulong. Kanya kami din po ay hindi tumigil pero kami nabigo dahil ang komunikasyon ay talagang nasira at hindi kami makakommunicate sa mga kilala naming taga-roon. Yung damdamin po ng kalungkutan ay naroon. Ngayon nung pong Biyernes, isa sa anak ng aming mga miyembro, si Faye Padul, ay nagdiwang ng kanyang ika-18 birthday, yung debut. Alam po ninyo, ginawa yun Biyernes ng gabi. Maganda mga paghahanda, masaya na, maayos na, yung linggo, nag-usap-usap, at tinaplansyado na ang lahat ng bagay, masayang hinihintay ang araw ng kanyang debut, Biyernes yun. Pero pagkatapos lumabas itong balita, Biyernes ng gabi, babagsak si Yolanda. Siyempre nandun lahat, umiiyak na yung bata dahil sa anong mangyayari, ikakansela ba yung kanyang debut na pinaghandaan na napalitan ng lungkot, yung tuwa na hinihintay niya. Pero sa kalooban ng Panginoon, bagamat hindi namin sinatutuwa na doon bumagsak sa Eastern Visayas at hindi dito sa Metro Manila na ituloy ang debut, masaya at ang mga inaasahang mga bisita ay nakarating. Yung kalungkutan po ng pagpapalit ng damdamin mula sa isang masayang damdamin, bigla kang mapapalitan ito ng kalungkutan na damdamin. Alam po ninyo, pag binasa ninyo itong kasaysayan sa buhay ni Propetang Elijah, mararamdaman niyo po ang ganitong damdamin. Masaya, biglang dadago kayo sa kalungkutan. Makikita po natin mula unang hari, 1 Kings chapter 17 hanggang 2 Kings chapter 2. Ito po yung buong istorya tungkol sa buhay ni Propetang Elijah
mula doon sa biglaan niyang paglitaw sa harapan ng masamang haring si Haring Ahab, at sinabi niya ang tagtuyot na darating, hanggang doon sa kanyang biglaan ding paglisan, pagdako sa langit sa pamamagitan ng chariots of fire at ng isang ipo-ipo. Ganun kabilis ang mga pangyayari, pero sa gitna ng kanyang maikling istorya, makikita natin yung matinding paglipat mula sa masaya patungo doon sa kalungkutan. Lalong-lalo na pag dumako na tayo sa chapter 19, sa kapitulo 19 ng aklat ng kasaysayan ito, ng aklat ng unang hari, sa chapter 17 at 18, makikita natin doon si propetang Elijah, Elias sa Tagalog. Grabe yung kanyang tapang, grabe yung kanyang pananalig kay Yahweh. Umagat siya sa masamang hari. Hindi siya natakot doon kung anong kaihinatnan niya. Pagdating sa kapitulo 18, yung matapang niyang paninindigan para kay Yahweh ay nandun. Hinamon niyo si Ahab. Hinamon niya ang lahat ng propeta ni Baal at ni Asherah. 450 propeta ni Baal, 400 ni Asherah. Pumunta sila sa Mount Carmel. At doon, pinakita niya kung sino ang tunay na Diyos. Ang buhay at tunay na Diyos. Buong tapang na hinarap. Walang takot. At nagwagi siya. At napakasaya po ng eksena doon. Natalo ang lahat ng propeta ni Baal. Nandun yung pagwawagi. Masayang kasaysayan. Pero hindi po natapos doon ang istorya. Meron pang kapitulo 19. At pagdating sa kapitulo 19, mararamdaman niyo yung kalungkutan. Kasi ito pa ng taong ito na hindi mo inaasahang babagsak, bumagsak. Sa marami niyang kahinaan, bumagsak siya. Hindi natin halos isipin paano mangyayari sa isang lingkod ng Diyos na napakatapang, napakataas at lakas ng kanyang pananampalataya ay babagsak sa ganitong mga kahinaan. Alam po ninyo, si Santiago ay merong komentaryo tungkol sa kalalagayan ito ni Propetang Elias. Doon sa James chapter 5:17, sinabi doon, si Elias ay taong kagaya rin natin. Ibig sabihin, ang ganda po nung Sunday school. Bakit? Tungkol sa makasalanang kalalagayan nating lahat. Anong napapaloob doon? Meron tayong kaisipang pananagutan dahil sa ating mga pagkakasala. Meron tayong pagkahiwalay sa Diyos dahil sa tayong makasalanan. Hindi lang sa Diyos, kundi sa pagitan ng tao. Meron tayong problema. At yung huling binanggit doon, dahil sa ating pagiging makasalanan, tayo ay patuloy na inuusig ng Diablo, ng kalaban. At sa kasaysayan ito, makikita natin yon. Dahil si Elias ay isang taong kagaya nating makasalanan. Si Elias bumagsak sa bitag ng Diablo, natakot sa isang babae dahil sa kanyang kahinaan. Dahil siya'y makasalanan kagaya ko at kagaya mo. Yun po ang makikita natin doon. Kagaya siya ni Apostol Pedro. Sa isang saglit, napakatapang niya, hindi ko papayagan ito. Sasama ako sa iyo, Jesus, hanggang kamatayan. Pero, pagka nailang saglit, pinagkanulo niya ang kanyang Panginoon. Tinanggi niya ang kanyang Panginoon. Si Judas pala yun. Itinanggi niya ang kanyang Panginoon 3 beses at nagtako sa takot. Ganun po yung nangyari doon kay Elias. Ito'y totoo sa ating lahat. Dumarating dahil sa ating kalalagayan bilang taong makasalanan. Darating ang ganitong mga pagbagsak sa ating buhay. Masusubok ng gusto ang ating buhay bilang mga mananampalataya ng Diyos. Makaka-identify tayo mabuti kay Elias sa kanyang kahinaan ito, mga kapatid. Natitignan natin itong mga pagbagsak, mga failures ni Elias, ni Elijah. At dito tayo matuto. Titignan natin ang kanyang pagbagsak, ngunit hindi natin siya inahatulan, binabatikos,
Ang nais natin, matuto tayo sa kanyang pagkakamali upang hindi tayo bumagsak sa parehong pagkakamali. Kapatid, tignan natin ang ilang mga bagay na kung saan bumagsak dito si Propetang Elias doon sa versikulo 1 hanggang 3 ng Kapitulo 19. Ang una niyang pagbagsak ay yung kanyang failure sa kanyang pag-focus sa Diyos. Nawala po yung tuon niya sa Diyos. Yun ang makikita natin sa verse 1 to 3. Isinalaysay ni Ahab kay Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paanong kanyang pinatay ng tabak ang lahat ng mga propeta. Nang magkagayoy, nagpadala si Jezebel ng sugo kay Elias na nagsasabi, gayon din ang gawin sa akin ng mga Diyos at higit pa, kung hindi ko gagawin ang buhay mo na gaya ng buhay ng isa sa kanila bukas sa mga ganitong oras. Kaya siya'y natakot. Bumangon siya at umalis upang iligtas ang kanyang buhay. Dumating siya sa Beer-sheba, nasakop ng Huda, at iniwan ang kanyang lingkod doon. Andito po, itong si Haring Ahab, ito'y isang weakling na hari. Siya ay nakadepende sa kanyang asawang matapang na si Jezebel. Sinabi niya lahat sa kanyang asawang si Jezebel kung anong ginawa ni Elias, kung paanong si Elias pinatumba niya ang lahat ng propeta ni Baal. At ito'y pinatay sa pamamagitan ng tabak. At nang marinig ni Jezebel ito, nagalit. Punong-puno siya ng galit. At binitiwan niya ang kanyang mga salita laban kay Elias, mga pagbabanta, at itong kanyang sinabi, gayon din ang gawin sa akin ng mga Diyos, at higit pa, kung hindi ko gagawin ang buhay mo na gaya ng buhay ng isa sa kanila, bukas sa mga ganitong oras. Isipin ninyo, buong tapang hinarap niya, 850 propeta. Tinalo niya lahat yun, mag-isa siya eh. Nandoon ang ibang mga propeta ng Diyos, pero takot, nagtatago. Siya lang ang bukod tanging tumindig upang ipaglaban si Yahweh. At nagwagi siya doon. Ngayon, isang babae, tinatakbuhan niya. Isang pananakot lang, isang banta ng babae. Natakot po dito si Elijah. Verse 3. Pag pinasa natin yung graphic nung pagkatakot na ito ni Elias, bumangon siya, umalis upang iligtas ang kanyang sarili. Dumating sa Beer-sheba, nasakop ng Huda at iniwan ang kanyang lingkod doon. Tumakbo po siya sa takot, nanginig. At alam po ninyo ang distansya mula sa Mount Carmel hanggang Beer-sheba, 193 kilometers. Siguro mula dito hanggang Baguio. Sa takot niya, akalain mo namang nilakbay yun at para na makapagtago dito sa reynang si Jezebel. Ganun po. Isa bang, yan ba yung taong nakita mo sa Kapitulo 18? Hindi ba? Anong problema? Kung bakit ganyan na lang ang pagbagsak ni Elias? At bakit siya natakot sa isang banta lamang ng isang babae? Bakit pinayagan ng Diyos ito? Maliwanag, gustong turuan ng Diyos si Elias na nawala na yung focus niya kay Yahweh. Hindi na nalihis. Bakit siya nagtagumpay doon sa Mount Carmel? Nandun yung buong tuon niya kay Yahweh. Magwawagi siya dahil si Yahweh ang gagawa nito. Walang takot sapagkat si Yahweh ay kasama niya. Ngayon dito, saan siya nakatingin? Sa kanyang sarili. Lumabas ang lahat ng kanyang kahinaan dahil nakatingin siya sa circumstansya. Natakot siya sa banta ng babae. Tinignan niya yun.
Natakot siya. Tinignan niya yung kanyang sarili. Hindi ko kaya ito. Tatakbo ako ng tatakbo at lalayo at ako'y magtatakbo. Ito'y isang aral para sa ating lahat, mga kapatid. Kapag yung tuon natin ay sa Diyos, kaya natin harapin ang lahat. Ngunit, kapag ka lumihis at nagkamali na tayo ng tuon, malalagay tayo sa iba't ibang kaguluhan at problema. Sinabi ng, yung alam niyo yung kasaysayan ni Pedro, doon sa Mateo 14, nung nakita nila si Jesus, napagkama na nilang bulto. Tapos na mahal na araw, walang bulto nakita na, takot sila. Pero sabi ng Panginoon, ako ito! Huwag kayong matakot! Sabi ni Pedro, Panginoon, kung ikaw yan, hayaan mo akong pupunta sa iyo. Sinabi ng Panginoon, Pedro, halika, pumunta ka. Di ba? Sa pasimula, buong tapang. Sumunod si Pedro, lumakad siya sa ibabaw ng tubig. Nakatingin siya kay Jesus. Pero, dumating itong mga malalakas na alon. Hangin, ulan. Tinignan niya yung mga nasa palibot. Nawala yung tuon niyo kay Kristo. Ano nangyari sa kanya? Lumubog. Nakunin niyo simpleng mensahe yan sa ating lahat. Pag lumilihis tayo ng tuon, babagsak tayo sa mga problema. Pag tinignan mo yung circumstansya, yung kalalagayan mo, maaawa ka sa iyong sarili, babagsak ka. Pero kung sa Diyos ka nakatingin, kay Kristo ka nakatingin, hindi ka magigiba ng anumang nasa paligid mo. Kaya dito, kung si Elias, pinanatili niya yung tuon niya sa Diyos, walang anumang laking banta o panganib, lalo na sa isang babaeng haring si Jezebel, magdadala sa kanya sa matinding pagkatakot at kawalan ng pananampalataya. Kung paano sinabi ng Panginoon Jesus kay Pedro, O ye of little faith, ganon din dito si Elias. Elias, O ye of little faith, di ka nagtuon sa akin, nalis ang tuon mo, liit ng pananampalataya mo. Sana hindi yan mangyari sa ating team. Ngayon, gusto kong mag-reflect lang tayo dyan. Ano ang kalagayan mo ngayon? Sakit ka ba? May matindi kang problemang kinakaharap. Kinakatakutan mo ang isang bagay. Maraming bagay, huwag mong katakutan. Baka yung marami kang utak, talagang natatakot kapag dumarating ang tao, pinagkakautangan mo, gusto mo magtago. Di ba? Pero ito yung makikita natin. Ano man ang iyong kalalagayan, huwag mong alisin ang iyong tuon sa Diyos. Doon sa Hebreo 12, 1 at 2, pinakita sa atin doon, katulad ng isang mananakbo, tumingin tayo kay Jesus. Una, tignan natin yung mga halimbawa ng pananampalataya. Nagtiis sila hanggang sa uli. At sinabi niya, ngayon, lalo na tumingin tayo kay Jesus, binata niya ang cross, namatay siya. Siya na may akda ng ating mga pananampalataya at tatapos dito. Siya'y nagbigay ng kanyang sarili para sa atin. Binata niya ang cross. Tumingin kayo sa kanya. Ngayon, kung isang mananakbo, tumatakbo siya, tumingin siya sa paligid niya. Tinignan niya yung kanyang sarili, hindi yan makakatapos ng kanyang takbo. Sa buhay, sa takbo ng Kristiyano, dapat yung focus natin palagi na kay Jesus. Huwag natin ilihis yun sapagkat pag tayo ay napagabag ng mga nangyayari sa paligid, mahihirapan tayo sa ating takbuhan. Alalahanin ninyo, makakapanagumpay lang tayo sa buhay natin sa biyaya ng Diyos. Palagi natin ilagay sa ating isipan ng pangako niya, I will never leave you nor forsake you. Fix your eyes on God and on Christ Jesus, who promises, I will never leave you nor forsake you. Huwag mo alisin ang tuon mo sa bagay na yon. Ngayon, kung overwhelmed ka sa sitwasyon mo at pakiramdam mo, gusto mong tumakbo,
Pastor, di ba pumagabog sa Baptist? Ayun ako pa nararamdaman eh. Tila nalagit-git eh. Mga kapag ako, lumubog, wala naman tubig, ano? Focus ka lang. Sorry. Naku, pasensya na kayo. Wala kang focus ko dahil hindi sa tuwing nahakbo ko. Talaga, sorry ha. Ito, balik tayo. Todo ulit tayo. Focus ha. Wala sa focus talaga eh. Ito, nandito na. Ikaw pa ngayon, dahil sa kalalagayan mo, pakiramdam mo, gusto mo na tumakbo eh. Magtago. Takot na takot ka na sa iyong kalalagayan. Discourage ka na. Wala ka ng sigla sa buhay Kristiyano mo. Wala ka ng sigla sa trabaho mo. Wala ka ng sigla sa paglilingkod sa Panginoon. Paalalahanin mo ang sarili mo ngayon. Mali ang focus mo. Tumingin ka sa Diyos upang hindi ka bumigay, hindi ka sumuko sa paglilingkod sa Kanya. Magkaroon ka ng kagalakan, maglingkod sa Kanya. At nangyayari lang yan pagka ikaw ay tumuon sa Kanya. Isa pang bagay na matututuhan natin dito eh, yung, alam niyo, ito yung isang napaka realidad sa ating lahat. Kagaya ni Elias. Yung sa Kapitulo 18, tagumpay. Pagka nasa murok siya ng tagumpay doon eh. At alam ba ninyo, sa tingin ko, medyo lumaki ulo ni Elias doon eh. Parang napabayaan niya ngayon dahil akala niya siguro marahil inisip niya, kasi alam mo, kaya ko naman lahat. Kita mo, tinalo ko nga yung 850 mga pulang mga propeta eh. Tinont niya, inasalpan niya na, sige, ang bad Diyos niyo, tutulog-tulog ang Diyos niyo eh. Walang nangyayari sa dalangin ninyo. Ganun siya eh. Ano ba yung pakiwari ko doon? Yung tagumpay niya doon sa Mount Carmel, nalantad siya sa Diablo. Dito yung binitag siya ng Diablo eh. Kaya isang lesyon sa atin yan. Sa iyong mga tagumpay, huwag mong isipin na nagawa mo yun dahil sa iyo. Dahil sa iyong kakayahan. Dahil sa iyong galing. Mga kapatid, nabanggit ko na kanina dito sa inyo, sa SGCC. Talagang grabe ang ginagawa ng Panginoon sa inyo eh. Sa tiwari ko na, talo nyo pa kami doon sa CRBC talaga eh. Dahil kakaiba yung pagkilos ng Panginoon sa inyong kalagitnaan. Kasi inisip ko may revival ko sa San Pedro eh. Dahil hindi pangkaraniwan po ito. Ang daming kabataan ngayon, nakikita ko eh. Maraming bagong mukha. At hindi ako kilala marahil. Hindi ko rin kayo marahil kilala. No? Talagang makikita ninyo na parang nandito ang tagumpay. Nandito magandang kalagayan natin. Alam niyo po ang tendency kagaya ni Elias? Dito, sa ulo natin pumasok. Magpapaya tayo. Gagamitin ng Diablo para mawala kayo sa focus eh. Alam po ninyo, sana hindi payagan ng Panginoon na ilasadlak niya kayo sa pagsubok kagaya ni Elias eh. Sana dumating sa inyo yung pagkakataon na bigla kayong subukin. Titindig pa ba kayo pagka dumating ang pagsubok sa inyo? Sana hindi niya kayong tulutan nyo. Pero kung dumating man yun, paalala ng pangyayaring ito, huwag nyo alisin ang focus nyo sa Diyos. Huwag nyo ilihis. Kung ano man ang mangyayari, ituon nyo palagi ang inyong atensyon sa Diyos. Wala sa tao. Wala sa mga provision. Ang tuon natin, hindi sa Kanya na gumagawa at nagbibigay ng lahat ng inyong pangangailangan. Walang taong napunta rito dahil magaling ang inyong pastor mag-imbita. Bawat yapak na nakarating dito sa inyong iglesia ay gabayan ng soberanong Diyos. Walang aksidente sa Kanya. Siya palagi yung tignan ninyo sapagkat kung walang mga yapak na dadalhin niya dito sa inyo, walang darating. Isip ko, palagi yung pinagtan. Paano kaya yung inyong mga bisita? Nakakapunta rito, nasa loob eh. Doon kami nagdaan, sabi ko, nasa loob kayo ng subdivision. Nakamamang na nakakarating.
Marahil, nabanggit kanina, meron yatang service na may iba, sumusundo, gano'n. O hindi rin yun ang dahilan. Binigay ng Panginoon nyo, parang ilan sa inyo ay madaling makarating dito sa iglesia. Kaya paalala sa ating Apostol Pablo, unang Corinto 10:12. Kung inaakala mong nakatindig ka, mag-ingat ka, baka ikay bumagsak. Kaya palagi tayong nakatindig, nakatuon lamang sa ating Diyos. Huwag natin nagpayagan ng dyablo na gamitin yung ating mga success para tayo'y pabagsakin niya. Yung pangalawang pagkukulang dito, ay sinabi ko na sa inyo, alas 12 na pasado sa rito ko. Malamang na nararamdaman natin, ano. Ito, mamaya, darating tayo sa pagbagsak niya dahil pinabayaan niya putok siya. Mamaya, okay, hindi dapat tayo maputok. Yung pangalawa niyang pagbagsak, alam niyo, bumagsak siya sa kanyang pananalangin, verse 4. Ngunit siya ay naglakbay ng isang araw patungo sa ilang at dumating at tumupo sa lilim ng isang punong kahoy. Siya'y humiling na siya'y mamatay na sana, na nagsasabi, sapat na ngayon, O Panginoon, kunin mo ang aking buhay sapagkat hindi ako mas mabuti kaysa aking mga ninuno. Doon sa Mount Carmel, yung anak nung widow sa Seraphat, namatay. Tumalangin siya, nabuhay. Binuhay ng Diyos. Magitan niya ka ng panalangin. Sinabi ni Santiago, si Elias, tumalangin, huwag umulan ng 3.5 taon, hindi umulan. Tumalangin siyang umulan. Ganon kabisang panalangin anong klaseng panalangin ngayon meron dito? Si Elias. Sabi diyan, kunin mo na yung buhay ko, wala akong kwentang tao. Kaya si Elias, tumakbo siya mula Jezreel, Mount Carmel, hanggang doon sa Beersheba, doon sa boundary ng Judah. Napakalayong lakbayin noon. Pagkatapos noon, makikita natin, siya ay naglakbay ng isang buong araw patungo sa ilang. Ayaw niyang may kasama sa takot niya. Ayaw niyang may kasama. Iniwan niya yung kanyang lingkod. Umupo siya sa ilalim ng isang tinatawag na puno, broom tree. At doon, pinanalangin niya ang hangal na panalangin. The foolish prayer. Sapat na. Ngayon, O Panginoon, kunin mo ang aking buhay sapagkat hindi ako mas mabuti kaysa aking mga ninuno. Ano na nangyari nung binuhay niya? Yung patay na anak ng babae bago doon sa Sarepta. Ano nangyari doon sa kanyang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng bisa ng panalangin niya, dumating ang tagtuyot. Anong nangyari sa pamamagitan ng panalangin niya? Binagsak ng Diyos ang apoy upang tubukin yung handog na baka at yung kahoy at yung mga bato mismo ay natupok dahil sa apoy na ipinadala ng Diyos. Hindi po totoo na hindi siya mas magaling, hindi na wala siyang kwenta o mas wala siyang nagawa higit sa kanyang mga ninuno. Napakadami pong nagawa ni Elias. Pero dahil sa kanyang self-pity, wala akong nagawa Wala akong nagawa. Kaya sabi niya, ang kanyang hiling, kunin na yung buhay sa kanya Baga sinasabi niya rito, ayoko na, tapos na, ayoko nang magtuloy, ayoko nang maglingkod sa iyo, kunin mo na ang buhay ko. Hindi ba isang hangal na panalangin niya? Kapag ka na-distort yung perspective mo, kapag nawala na yung focus mo sa Diyos, ang unang apektado dito ang panalangin mo. Pag nakatingin ka na sa mga circumstansya, sa mga nangyayari, sa labas mo o sa katawan mo mismo, ang iyong panalangin ang unang tatamaan at ito'y magdurusa, idadalangin mo ang mga maling panalangin. Kuwing mananalangin ka, palagi na lang, ako,
Ang kahabag-habag kong kalagayan, ang problema ko. Self-centered na ang iyong panalangin, hindi na God-centered. Hindi mo na tinitignan ng Diyos mo, nakasama mo sa maraming taon. Ngayon, puro na lang, paikot-ikot ang panalangin mo. Ako, ang kahabag-habag kong kalagayan, ang problema ko sa buhay, ang mga pangangailangan ko. Palagi yung paikot-ikot na yun. Dahil nawala ka na sa focus mo sa Diyos. Kaya pagka ikaw ay bumagsak sa iyong tuon sa Diyos, ang resulta, ang mga prayer mo ay pagsak din. Magiging endless repetition of your sad situation. Imbis na nagpupuri ka sa Diyos, maski na ano ang circumstansya mo. Examine mo nga yung panalangin mo ngayon. Na, ano ba mga dinadalangin mo ngayon? E baka naman puro naman yung kaawa-kabag mong kalagayan. Kapatid, malina. Meron ka ng senyales na ikay pumabagsak at hindi ka na nakatulong sa Diyos. Purihin mo siya. In bad times, in good times, God is working all things for your good, dear brother. Do you believe that? Praise Him, worship Him, adore Him in your own situation. Pangatlo, ito na. Ito na, mararamdaman na natin ito. Verse 5 to 8. Alam niyo ba nangyari dyan? Chain reaction yan eh. Nawala siya sa focus, labis na siyang natakot, nagtatakbo na siya, eto na, discourage na siya, depressed niya, ang panalangin niya, apektado na, pati yung kalusugan niya, apektado sleepless night. Hindi na makakain dahil sa problema niya. Iniisip niya kasi palagi yung sarili niyang problema. Yun yung makikita na natin sa bagay na ito. Pero isang maganda rito, who is on top of the situation? That's the issue dito. It is God. Ang Diyos. Ginagawa niya ang isang bagay para sa kanyang alagad na si Elias. Sa kabila ng mga kahinaan niyang lingkod na ito, nandito ang Diyos. Iniisip niya, anong kailangan nitong lingkod ko na ito? Hindi niya sinumpa itong si Elias. Bakit ka ganyan? Napakahina mo. Itatakwil na kita yung nakikita nyo, ang Diyos is on top of the situation. Nandito yung kanyang gracious dealing with this weak servant Elijah. God never gives up on His servant and God will never give up to you, dear brother. Yun yung makikita natin dito. Ano ma-accomplish ni Elijah kung pati yung kanyang sariling pangangatawan ay napapabayaan niya? Hindi na siya kumakain. Hindi siya na umiinom. Tinakbo niya yung 193 kilometers. Siguro, hindi naman siguro naman, hindi naman dire-diretso yun. Pahinto-hinto din, ano? Pero natapos siya. Nakarating siya ng Beersheba. 193 kilometers. Hindi ka nakain. Hindi ka nainom. Ano mangyayari sa'yo? Talaga. Ano pa magagawa mo para sa Panginoon? Pinabayaan mo na yung sarili mo. Talagang wala. Mawawala ka lang. Alam niyo ba yung si George Whitefield? Yun, dinadala niya ang ebanghelyo ni Jesus. Nangangaral siya, at anong kanyang ginagamit na sasakyan? Kabayo. Talaga kinakabayo. Bayan. Pumunta sa mga bayan, nangangabayo siya upang ipangaral ang salita ng Diyos. At sinabi niya ganito, paano makakarating ang mensahe kung patay na ang kabayo? Hindi yung kabayo niya, siya mismo. Kaya kailangan niya alagaan din ang sarili niya. Kailangan natin pong alagaan din ang ating pangangatawan. Pastor George, payo ko sa iyo, ano? Alam ko, marami kang ginagawa. Pangangatawan mo. Simple, kailangan ingatan. Mas mahabang ministeryo, mas mahaba ang magagawa natin para mas marami ang magagawa natin para sa Panginoon. Kaya kung ikaw, ngayon, dahil sa problema mo, napabayaan mo ang katawan mo, hindi ka na kumakain, hindi ka makatulog mabuti. Anong advice dito sa failure na ito ni Elias? Eat, drink. Kumain kayo, pero huwag kayong magpagluto. Huwag naman sobra. Palusugin ninyo ang katawan ninyo. Kasi, tingnan nyo yung dahilan na sinabi dito ng Panginoon sa verse 7. Ang anghel na Panginoon 2 beses yan eh.
ay nagbalik sa ikalawang pagkakataon at kinalabit siya at sinabi, "Pumangon ka at kumain. Kung hindi, ang paglalakbay ay magiging napakahirap sa iyo." Meron siyang paglalakbay. Meron siyang gagawin para sa Panginoon. Paano niya pa magagawa yun? Kung hindi niya na asikasuhin ang pangangailangan niya. Kung iniwan si Elias ng Panginoon dito sa ganitong kalalagay, wala na, patay na si Elias. Sa gutom at sa hina, sa panghihina ng kanyang katawan. Pero ang Panginoon nagsabi, "Elias, ito ang pagkain mo, uminom ka dahil meron ka pang gagawin para sa akin." Marami pang plano ang Panginoon para sa atin eh. Kanya paano natin magagawa yun kung napabayaan na natin ang katawan? Sinabi sa verse 8 eh, ito yung 40 araw at gabi, sabi niya, dadalhin kita doon sa Mount Sinai, sa Horeb. Kailangan mo lumakas. Pagdating mo doon sa Mount Sinai, kailangan malakas ka na, handa ka na sa iyong pangangatawan. Yung Mount Sinai, doon sa bundok ng Diyos, doon po nagsalita ang Diyos kay Moises. God spoke to Moses, and Moses listened to the voice of God. Now, ang issue ngayon dito, makikinig na kaya itong si Elias. Nakita niyo yung ginagawa ng Panginoon? Dadalhin siya sa bundok ng Sinai. At doon kakausapin din siya ng Diyos. Makikinig na kaya si Elias, pinig ng Diyos. Eh, makikita natin. Nakinig kaya siya. Ito yung pang-apat na kanyang pagbagsak. Ang pagbagsak niya sa hindi niya makikinig sa tinig ng Diyos. Versikulo 9 hanggang 14 yan. Masabi ng Panginoon sa verse 9 sa kanya, pumasok siya doon sa isang yungib sa bundok ng Panginoon sa Mount Sinai sa Horeb. Pumasok doon sa isang yungib at nanirahan doon. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya, sinabi niya sa kanya, "Anong ginagawa mo rito, Elias?" Kinausap siya ng Panginoon at nagtanong sa kanya, "Anong ginagawa mo rito, Elias?" Inulit niya sa versikulo 13, "Anong ginagawa mo dito, Elias?" Bakit itinanong ng Panginoon yon? Gustong gisingin ng Diyos si Elijah sa kanyang naging biling tenga sa salita ng Diyos all along. Bakit nasa black siya sa ganitong problema? Nakalimutan niya ang tinig ng kanyang Diyos. Diba ganyan tayo? Kung minsan, imbis na lalo natin basangin at bulay-bulay ng salita ng Diyos kapag may problema tayo, yun pa yung pagkakataon na lalo natin iniiwan yan. Lalo natin kinakalimutan na samantalang yun ang kailangan nating higit upang lumakas tayo sa ating buhay spiritual. Gusto ng Diyos makinig si Elias sa tinig niya. Pero, ano nangyari? Si Elias, makikita natin, na-miss niya yung point ng tinig ng Diyos. Ano kanyang sinabi sa kanyang tugon sa Panginoon? Sabi niya, ako'y naging napakapanipuguhin para sa Panginoon, sa Diyos ng mga hukbo, sapagkat binabayaan ng mga anak ng Israel ang iyong tipan, ibinagsak ang iyong mga dampana, at pinatay ng tabak ang iyong mga propeta. At ako lamang ang naiwan, at kanilang tinutugis ang aking buhay upang patayin ako. Kanino pa rin siya nakatuon? Sa sarili pa rin niya eh. Tingnan mo nangyari sa akin, Panginoon, ako na lang natitira ka. Kakaawa ako, wala na ako kasama. Ang totoo, meron pang libo-libong propeta na nakatago pa lamang eh. Later on, lalabas yun. Pero sabi niya, wala ako na. In-exaggerate yung situation niya. Nakakaawa ako. Nakatuon pa rin siya sa kanyang tugon sa Panginoon, sa kanyang sarili. Anong ginawa ng Panginoon? Dinemonstrate ng Panginoon kay Elias yung kapangyarihan niya. Sabi niya, una, anong pinadala niya sa kanya? Sabi, humayo ka, versikulo 11, tumayo ka sa ibabaw ng bundok sa harap ng Panginoon, at ang Panginoon ay nagdaan at biniyat ang mga bundok ng isang malaki at malakas na hangin.
At pinagputol-putol ang mga buto sa harapan ng Panginoon, ngunit ang Panginoon ay wala sa hangin. Pagkatapos ng hangin ay isang lindol. Parang naiisip natin, nangyari sa bukod, lindol. Yung nauna yung hangin, ni Yolanda, ngayon lindol. Ang pagkatapos ng hangin ay isang lindol, ngunit ang Panginoon ay wala sa lindol. Pagkatapos ng lindol ay apoy. Familiar dito si Elias Hiniling niya magpamagsak ng apoy ang si Yahweh upang sunugin yung kanyang handog at binigay ng Panginoon yun. Ngayon, makikita natin, apoy naman ang pinadala ng Panginoon. Pero sinabi, wala ang Panginoon doon sa apoy. Pagkatapos yung malumanay, mahinang tinig. Sinabi doon, pagkatapos ng apoy, ay isang banayad at munting tinig. Alam po ninyo, ang karakteristik ng salita ng Panginoon ay ganyan. Isang banayad at munting tinig. Alam niyo, ang malaking pagkakamali dito ni Elias, nandun pa rin siya doon sa spectacular events, demonstration of God's power. Inaakala niya doon yung makikita ang tinig ng Diyos. Akala niya palaging nagsasalita ang Diyos sa mga kakaibang mga pangyayari. Tulad ng pagsuko ng Diyos, ng hangin, ng lindol, at ng apoy. Ang hindi niya nakita, nagsasalita ang Diyos sa kanya sa isang munting tinig. Hindi siya nakinig sa Diyos. Nangulit siya. Verse 13. Anong ginagawa mo dito, Elijah? Pareho pa rin ang kanyang tugon. Pareho pa rin. Hindi pa rin niya dininig ang napaka-banayad, napaka-munting tinig ng Diyos. Maliwanag dito si Elias, hindi pa rin siya nakarecover sa kanyang pagbagsak na hindi siya nakatuon sa Diyos. Bumagsak siya sa panalangin niya dahil hindi siya nakatuon sa Diyos. Bumagsak siya sa pangangalaga niya sa kanyang kasariling katawan dahil hindi siya nakatuon sa Diyos. Ngayon, dahil hindi siya nakatuon sa Diyos, hindi bumagsak din siya sa pakikinig sa salita ng Diyos. Ganitong nangyayari sa bawat mananampalataya kapag mali ang kanyang focus. Ang salita ng Diyos, hindi siya naapektuhan. Maski pa paanong gawin niyang basahin, pakinggan, walang epekto sa kanya. Nabasa niya, pinapakinggan niya, ngunit hindi niya nauunawaan. Ano ba ang sinasabi ng Diyos sa akin, sa kanyang salita? Yung puso niya ni Elias unresponsive sa salita ng Diyos. Meron siyang unwillingness to listen to the Word of God. Kaya pag nawala yung focus mo sa Panginoon, ganun din ang mangyayari sa iyo. Wala kang interes sa kanyang salita. Wala kang ganang makinig sa pangangaral niyan. Ganun ang epekto sa iyo. Katulad ni Elias, marami sa atin, inaakala natin ang tinig ng Diyos ay makikita natin sa mga kakaibang mga pangyayari, mga spectacular events. Iniisip natin palagi na ang Diyos ay magsasalita sa atin kung merong himalang mangyayari. Hindi ka ba ganyan? May sakit ka, gusto mo ng himala, pagalingin ka Pag pinagaling ka, makikinig ka sa Diyos. Hanggat hindi nangyayari yun, wala kang ganang makinig. Hindi mo maintindihan anong mensahe niya sa iyo. Pero ang lesyon sa atin dito, marinig lang natin ang tinig ng Diyos dito sa kanyang binigay na Biblia at kanyang salita. Wala sa mga himala nandito sa kanyang Biblia. Makinig ka, pakinggan mo, basahin mo na itong salita ng Diyos, sinabi sa Roma 12:2, the good, acceptable, and perfect will of God. Malalaman mo na dyan.
basahin mo ang iyong Biblia. Ito'y para sa iyo at para sa iyong kaluluwa. Kailangan mo ito. Huwag mo itong isa-isang tabi na katulad ng nangyari kay Elijah. Kung sa sitwasyon mo, nakakalimutan mo na makinig sa tinig ng Diyos, bumalik ka dito. Ano ang gusto ng Panginoon na gawin mo? Na nababasa mo sa Kanyang salita. Pakinggan mo ito. Huwag ialis mo yung tuon sa iyong kalagayan. Tumingin ka sa Kanya, Panginoon, anong gusto mong gawin ko? Ano ang kalooban mo? At siya kung gagawin. Not my will, but thy will be done. Dito makikita natin yung sovereignty ng ating Panginoon dahil sa kabila ng mga kakulangan at pagbagsak ni Elias, binangon siya ng Diyos sa verses 15 to 20, 21. Soberano ang Diyos sa ating mga kahinaan. Kung iniwan ng Diyos si Elias sa kanyang sarili, marahil namatay na siya sa kanyang mga kahinaan. Pero nag-prevail ang Panginoon kay Elias, kagaya ng nag-prevail ang Diyos kay Moises. Sinabi ng Panginoon sa kanya, go, return on your way to the wilderness of Damascus. Ano mo, napakalayo kong lakbayin nun eh. Mula sa Mount Sinai, naalala nyo, nilakbay ng mga Israelita yon hanggang Judah, hanggang Israel. Pero yung Damascus, nasa Syria pa yun, nasa taas pa yun. Lalakbayin niya yun bilang pagsunod sa tinig ng Diyos. Hindi lang yun. Aharapin niya na uli si Ahab at itong nagbanta sa kanya si Reynang Jezebel. Dahil nakinig na siya sa Panginoon, sa tinig ng Panginoon, dahil sa Panginoon mismo, handa na siyang harapin. Handa na siyang harapin ng mga panganib na maaaring idulot sa kanya dahil lamang sa pagsunod niya sa tinig ng Diyos. Ano yung mga instruction niya doon sa low whisper ng Panginoon, sa banayan, mahinang hiling ng Diyos sa kanya. Elijah, ito ang aking gusto kong gawin mo. Imbis na tumatakbo ka sa takot, bumalik ka na. Gawin mo ang tungkulin kong iniatang sa iyo. Harapin mo ang iyong katunggali, lalo na si Jezebel. Kaya sa verse 19, makikita natin, umalis siya roon at natagpuan niya si Eliseo, si Elias, na kanyang nagiging disipulo. Sumunod na siya sa tinig ng Diyos. Ngayon, makikita natin, he has now listened to the voice of God. He now understands the still small voice. Rise up. Sabi niya, tumindig ka. Hindi kita tinawag upang sayangin ang buhay mo sa kuwebang ito. Tumayo ka na at gawin mo ang ipinagagawa ko sa iyo. Go and do what I command you. That is the still small voice of God for all of us. Ano man yung sitwasyon mo ngayon, hindi ka nakikinig sa kanyang salita, pakinggan mo siya sa kanyang tinig, sa kanyang Biblia. Tingnan mo, Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko? Ano ang kalooban mo sa akin? Titindig ako upang sundin ang bago. Napaka-crucial, mga kapatid, na tayo ay tunay na nakikinig sa tinig ng Diyos at inahanap talaga kung ano ang layunin niya para sa ating lahat. Muli, babalik ako. Ano ang iyong sirkumstansya? Makinig ka sa tinig ng Diyos sa Biblia. Tumindig ka. Sinasabi niya, sumunod ka sa akin, sumunod tayo sa Kanya. Ang Diyos ang makapag-aalis sa iyo sa kuweba ng kahinaan. Hindi ka makakaalis dyan sa iyong sarili. Hindi ka makakaalis dyan sa ibang bagay maliban sa Diyos. Makinig ka sa Kanyang tinig at makakaalis ka
sa kuweba ng iyong mga kahinaan. Mamangha tayo dito sa pangyayaring ito. Mamangha tayo sa biyaya ng Diyos. Sa kabila ng kahinaan ng kanyang lingkod na si Elias, lahat ng kanyang pagbagsak, nandito ang kapahayagan ng pag-ibig, pangangalaga ng Diyos sa kanyang lingkod, at hindi siya iiwan, hindi siya papabayaan. Sabi ni Pedro, unang Pedro 5:7, cast your cares upon Him because He cares for you. Do you believe that? Huwag kang magpakahawa sa sarili mo. You have a God who cares for you. Look to Him. That's a simple call sa iyo ngayong umaga. Tanghali na pala, hapon na. Gutom na nga pala tayo. Nagdadaldal pa ako din eh. Tapos na ako mga kapatid. Pero huwag mo sanang iwanan itong napakahalagang lesyon sa atin. This God cares for you. He doesn't care how weak you are. Like Elias, like Peter, like his disciples. He is concerned about you. He wants you to do His will. He wants you to carry on serving Him. Glorifying Him in your life. Yun ang gawin mo ngayon. Makinig ka sa Kanyang tinig. Mga kaibigan namin, o bata, dito, o babae man, o lalaki, alam ko, kung nakakaintindi kayo, ito yung panawagan sa inyo. Sinabi sa versikulo 18. Ito yung habol niya sa Kapitulo 18, versikulo 21. Ito yung Mount Carmel Showdown. May laban ngayon si Donaire at Chin yan. Ganun yung nangyari sa showdown. Punta tayo sa Mount Carmel. Tignan natin kung sino ang mag-i-emerge sa champion. Siyempre, nanalo si Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Pero yung mga tao hindi makadesisyon eh. Sinabi niya, si Elias ay lumapit sa buong bayan at nagsabi, hanggang kailan kayo magpapatalon-talon sa dalawang magkaibang kuro-kuro? Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit kung si Baal, sa Kanya kayo sumunod. At ang bayan ay hindi sumagot sa Kanya kahit isang salita. Si Ahab, si Jezebel, nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Walang epekto sa kanilang panawagan. Kayo ngayon, palagi kayong pinananawagan dito sa pulpitong ito marahil. At iniaalok sa inyo ang kaligtasan ni Kristo Jesus. At palagi kayong sinasabihan, magdesisyon kayo ngayon. Yung responsibilidad ninyo. Meron kayong tungkulin. Pag lumabas kayo ng pintuan yan, sana nakadesisyon na kayo. Baka may matinding Yolanda dumating. Yung asawa niya baka mas mabigat eh. No? Malumanay pa yan si Yolanda eh. Mas mabigat si Yolando. Di ba may bagyo tayo nun si Yuling? Tapos si Lando. O ito si Yolanda. Ang asawa niya si Yolando. Mabigat ang kakaharapin niya. Doon sa aming home, sa CCM, isang nalagita. Hindi na natin siya ay naalagaan namin. Bagamat sayon sa kanya mga patotoo, siya ay nanampalataya kay Jesus. Bakit nangyari yan? Ano kaya? Pag dumating yan sa iyo, wala naman ito. Paano takutan? Realidad lang ang hamon kasi ni Elias dito. Ito yung tungkulin ninyo. Hanggang kailan kayo magpapatalon-talon sa dalawang puro-puro? Kung si Jesus ay siyang inyong pinananampalatayan, sumunod kayo sa Kanya, magsisi kayo, manampalataya kayo, at kayo maliligtas. Sapagkat kung hindi nyo siya pakikinggan, kung hindi nyo susundin ang Kanyang mga panawagan sa iyo, sinong sinusunod mo? Yung kaaway. Yung kabila. Kaya hamon sa inyo ngayon, sa inyong mga upuan dyan, nawa bago kayo lumabas ng pintuang yan, magkaroon kayo ng pagmuni-muni at harapin ang hamon ito. Kailan ka magpapatumpik-tumpik sa iyong isipan? Ngayon ang iyong oras na manampalataya. Ngayon ikaw ay tumanggap sa Kanya. Kung naririnig mo ang Ebanghelyo ni Jesus, pakinggan mo ito.
at paniwalaan mo sa iyong buhay, magsisigaw at manampalataya sa Kanya, ikaw ay maliligtas at sigurado kung yan ay mangyayari sa iyo ngayon, nasa iyo ang pinakadakilang pagpapala na matatanggap ng sino mang tao sa mundong ito, ang kaligtasan ni Kristo Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, patawarin mo po kami sapagkat kami mahihina kagaya ni Elias. Dahil siya'y tao kagaya namin, may likas kagaya namin. Mahina kami dahil kami makasalanang likas, Panginoon. At kami talagang madaling pabagsakin ng dyablo. Kami tunay na madaling lumayo sa iyo, Panginoon, kagaya ni Elias. Pero sa mga natutuhan namin sa kanyang pagbagsak, nawa kami makaiwas sa aming sariling buhay, na palagi namin ituon ang aming mga isip at puso sa iyo, hindi sa mga paligid, hindi sa mga nangyayari sa palibot, Panginoon. Tulungan mo kami palagi na makinig sa iyong tinig. Huwag itong pabayaan, huwag itong isa-isang tabi. Itong pinakamahalagang bagay na aming maranasan, na palagi namin mapakinggan ang iyong tinig, Panginoon. Sa mga kaibigan namin narito, maging mga bata man ito, babae, lalaki, o maging adult na nasa kalagitnaan namin, Panginoon, nawa hindi sila magpatumpik-tumpik pa, Panginoon. Kausapin mo sila. Kailangan nilang desisyon ngayon. Sila'y magsuko ng kanilang buhay sa iyo at tunay na maligtas sa kanilang mga kasalanan. Ito po yung aming dalangin sa iyo, sa ngalan ni Jesus. Amen.